Hello mga boss, na magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nagkakapi po kami kasama po si John at si Stag. Namumroblema po si Stag dito sa gripo niya mga boss. Ayan, kasi yung gripo po doon sa lababo na yon. Ayan po. Sira na. Nasira. Ito po yon. Ayan. Original pa naman yun, stainless. Original na stainless. Yan. Gusto niya po ikabit ito. Itong gripo na to. Ayan. Ang problema, mga boss, yung nakabitan na yon, yung parte na yan, napakahirap tanggalin kasi kinalawang na. Ano po? Ngayon, siyempre, tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Ano po, mga boss? Yan. Dahil, siyempre, para maging bago naman dahil tumatagas nga yung gripo ni Stag. Si Stag. Ngayon mga boss, ito yan. Ano po? Siyempre, may kompleto yan dyan. Kompleto si Jan yan. Oo. Siyempre, yan si Jan. May mga gamit naman yan na pampihit. Di ba, Jan? Meron ka ba? Meron yan. Pampihit sa ilalim? Kompleto yan. Tatawa-tawa ka dyan. Meron nga. Meron. Ayan. Ang tanong natin mga boss, kaya ba natin tanggalin yan? Ang gripo na yan, kaya ba natin palitan? Kakaiba yung gripo na yan, no? May hose dyan sa ano. Ayan. Yan po ang problema po sa mga ganyang lababo, mga boss. Ano po, para alam po ninyo. Kapag nasira, magpapalit ka, napakahirap magpihit sa ilalim yan. Kasi doon sa ilalim yan ng lababo, doon pipihitin yung ano, para matanggal mo po yan. Yan po, yan mismo yan. Yan nasa gitna na yan. Kaya kung ako sa inyo mga boss, Ano may suggestion? pag-isipan nyo pong mabuti kung ganyang gripo ba. Kasi yan, hindi pwedeng kayo ang gagawa niyan. Tatawag talaga kayo ng gagawa ng tubero o yung gumagawa talaga ng mga ganyan. Hindi kagaya nung ang gripo nyo ay nasa pader lang. Meron po kasi ngayon nabibili na gripo na ganito ang style niya. Ito. Ayan. Pero ang tawag doon, naka-gripo para sa wall. Ano po? Pero yan din, meron din siyang, parang flexible din po siya. Mayroon po noon. Kaya may sasuggest ko po sa inyo mga boss, kapag nagpagawa kayo ng bahay, wag na po yung lababo na, yung gripo na nasa lababo. Ang hirap magpalit. Ang dami ko nang pinalitan yan Tama. Ang hirap magpalit yan. Minsan pag di matanggal dahil sa kalawang, gagrinderin mo. Pag masikip. Samantalang kapag nasa wall po, diyan sa wall na yan, tapat ng lababo, meron namang uso na ngayon na gripo na ganito, na flexible din, na pang wall. Madali lang, kaya mong pihitin mag-isa. Di ba? Kaya mong pihitin mag-isa. Kaya may sasuggest ko dyan sa mga nagpapagawa, mga boss, pag nagpagawa kayo ng lababo, yung sa wall na lang ang gripo. Makakabili kayo ng flexible na gripo na ganyan po, pang wall. Wag na po yung nakakabit mismo sa lababo. Mahirap magpalit. Ano po mga boss? Sige po mga boss. At abangan nyo po mga boss. Magbibideo po ako. Mag-upload ako, Stag. Mag-upload ako yung tungkol naman sa electrical wiring. Paano ang wiring ng 3-gang hindi. 3-way switch. Yung wiring nun. Halimbawa, di ba nasa baba ka? Pwede sa baba, patay sa taas. Marami nagbibideo nun. 3-way, dapat 2-way lang. 3-way tawag doon. 3-way. Ano yon? Marami nagtuturo nun, pero siyempre, pag di mo kabisado, paano gagawin? Mahirap. Lalo na pagka hindi ka naman electrician. Diba, Jan? Parang gulat na gulat si Jan Si electrician na. Ako electrician. Michael Algas. Paano pag electrician? Halimbawa, ikaw ari ka ng bahay, gusto mong gumawa ng... Paano malalaman? Mag-tutorial tayo nun. Yan. Gagawa ako ng video nun. Ngayon, para mas malinaw, Jan, tumingin ka dito. Para malinaw, madali mo maintindihan, ang gagamitin kong wire, iba-iba kulay. Para madali maintindihan. Bawa, black, red, o white, di ba? Para madali. Hindi. Parehas yung wiring ko. Hindi, may diskarte kasi yon. Pagkagaya ng mga electrician, kahit pares ang kulay, no, may technique lang doon. Pero kapag hindi ka nga electrician, gusto mong matuto ng ganon, yung 3-way, para yung ibig gamitan ko ng ibang kulay na wire para maintindihan. Pero hindi rin yung color code sa electrician talaga. Kailan mo sisimulan? Baka sa bukas, bukas,
nyo. Sri TV. Sana. Sige. At po sa subscriber, Boss Ray. At po nyo. At po, ubus na po niya.